ngayon ang mga litrato ni Vice President Sara Duterte na ini-endorso sina Camille Villar at Senator Amy Marcos. Pero ipinagkibit balikat lamang yan ng campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang larawang ito ni Vice President Sara Duterte kasama ang tumatakbong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Camille Villar. Kasama rin sa litrato ang ama ni Camille na si Manny Villar. Pinost yan ni Attorney Harry Roque at So ito yung bibigyan natin na reaction ngayon kasi ito si Camille Villar mga pre. Talagang isa po ito sa manggagamit. 'Di ba? Ginamit niya yung administrasyon kaya nga lang ginamit niya yung Pangulo. Kaya nga lang, bistado eh. Maka-China po ito eh. Maka-China po ito si Camille Villar, mga pre. 'Di ba? At maka-Duterte. 'Di ba? Kumbaga, sila yung mga alagad ng dilim. Alagad ng dilim. Kaya kung iboboto nyo yan sa Senado, itong si Camille, hindi po yan papayag na ma-impeach yan si Sara Duterte. At saka si Amy Marcos, kung iboboto niya yan, hindi po yan papayag na ma-impeach. Etong humihigop ng salapi. Diba? So, ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon, mga pre. Pero anong sabi ni Sara Duterte noon? Hindi daw siya mag-i-endorso. Hindi daw siya mag-i-endorso. Diba? Pero tingnan mo, sinong in-endorso? Si Camille Villar. Si Amy Marcos. O diba, sinungaling si Sara. So ito po yung bigyan natin ngayon ng reaction mga pre. Pero syempre, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating reaction, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan, palakihin natin para i-follow niyo siya. Diba? So yan mga pre, meron din po tayong Timbirador. Ayan, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yun na nga mga pre, no? At bigyan na natin ng reaction itong video na ito. Isa-isahin po natin. Okay? Ayan, panoorin po natin yung video. Kumakalat ngayon ang mga litrato ni Vice President Sara Duterte na ini-endorso sina Camille Villar at Senator Amy Marcos. Si Villar at Amy in-endorso ni Sara. Wala namang problema kung i-endorso mo yung mga yan. Walang problema. Pero kasi, ang pangit kasi tingnan na nagkaroon tayo ng isang vice president na ubod ng sinungaling. Sinungaling? Anong sabi ni Sara noon? Hindi siya mag-i-endorso. Kasi nabudol daw siya eh. Ha? Nabudol daw? Bubuduling ka ulit ni Amy, wag kang mag-alala. Kasi si Amy naman talaga yung mahilig dyan eh. Diba? Bakit ngayon, nagsinungaling itong si Sara Duterte sa mga Pilipino? Parang tatay niya, no? Sinungaling din. Anong sabi ng tatay niya noon? Hindi ako tatakbong presidente ng Pilipinas. Tumakbo din naman pala. Si Sara Duterte, tumakbo din. Sinasabi ni Sara na hindi siya mag-i-endorso, nag-endorso din. Walang isang salita, mga sinungaling. Pamilyang sinungaling. Diba? Meron pa yung isang direktor. Anyway, wala namang bilang yan. Yung nasa gitna. Pareho naman sila walang bilang. Bakit? Bakit? Nakatulong ba yan sa mga Pilipino? Nagtatrabaho ba sila sa mga Pilipino? Hindi! Nagtatrabaho sila para sa sarili nila, hindi sa mga Pilipino. Kaya walang bilang. Pero ipinagkibit balikat lamang yan ng campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang larawang ito ni Vice President Sara Duterte kasama ang tumatakbong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yan si Camille Villar Nakaganyan pa Maka-China po yan. Kaya yung tanong ni Mimi Alicia noon pro-China ka po ba o pro-Filipino? Diba? Ang sagot niya, thank you. Tinanong ka, tapos ang sagot mo, thank you.
Iwasan po nating bumoto ha ng mga bobang senadora ha. Iwasan po natin. Yung mga boba, wag po nating iboto yung mga boba. Ang tanong ay tanong, hindi sagot ang thank you. Ariusip naman. Boba! In short, boba. Thank you. Napakaboba naman. Na si Camille Villar. Kasama rin sa litrato ang ama ni Camille na si Alam mo itong mga pamilyang bilyar na to, mga manggagamit to eh. 'Di ba? Manggagamit. Tingnan nyo nga. Sinong ginagamit ng mga to? Mga mahihirap palagi yung kapital nila pag darating na yung eleksyon. Ang sasabihin nila, galing kami sa mahirap, may pusong mahirap. Mahal ang mga mahihirap. Ang sarap pag-umpugin ng kanilang kaluluwa. Diba? Yung kaluluwa lang. Gusto ko yung kaluluwa eh. ni Villar. Pinost yan ni Attorney Harry Roque at may caption na Politics is addition after all. Salamat Harry Roque ha, pinost mo. Maraming salamat. Bakit? Nang dahil sa'yo, nalaman ng mga Pilipino na maka Duterte pala yung mga yan. At least walang mga PBBM supporter na maliligaw para iboto yung mga yan. Pinost mo eh. Salamat sa'yo ha. Tuloy natin. Kumakalat din ang larawang ito na magkasama sina VP Sara at Senator Amy Marcos na kamakailan lang ay kumala sa alyansa. Ito, na-reaction na natin to kanina eh. Diba? Pinakita na nila yung tunay nilang kulay. Kulay ng kadiliman. Si Amy Marcos po ay sumapi. Anyway, matagal na naman siyang kakampi ng kadiliman eh. Pero ngayon, pinakilala na niya yung sarili niya na siya ay nasa kadiliman na. Kanina nga inilabas na ni Senator Amy ang endorsement video sa kanya ng bise. Higit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na wala siyang i-endorsong kandidato sa Bilang Pilipino 2025. O, diba? Sinungaling. Sinungaling ano? Nagkaroon tayo ng Vice President na sinungaling. Hindi mapapagkatiwalaan. Magtitiwala ba kayo dito? Sinungaling. Kaya hindi ko maintindihan eh. Marami pa rin tangang DDS na bumibilib sa kasinungalingan nitong Sara Duterte na to. Tuloy-tuloy. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Nabudol na daw siya. Huwag kang mag-alala. Nandyan si Amy, gagawin niya rin yan. Kasi ang totoong, kung si PBBM yung tinutukoy mo dyan sa video na yan, si PBBM po yung nabudol kasi mabait eh. Si PBBM yung na-scam. Sinong na-scam? Si Sara Duterte. Sa paanong pang-scam? Akala ng Pangulo, magsasama sila para solusyonan yung problema ng Pilipinas eh. Pero hindi. Naiba yung direksyon ni Sara. Diba? Na-addict ng higop ng budget. Ang galing humigop ng pera. Yun yung purpose niya. Kapal na muka. KO! Diba? So si Pangulo yung nabudol. Pero wag kang mag-alala, maulit yan. Kasi feeling mo binudol ka eh. O di pagbigyan kita, sige, nabudol ka. Sige na, Sara Duterte, pagbigyan ka na namin. Nandyan si Amy Marcos. Alam mo naman yan na walang paninindigan yung babaeng yan. Parang yan eh, linta eh. Kung saan yung taba, dugo, nandun yan. Akala niya Amy mataba ka. KO! Yung pala ampaw. KO! Nagkamali ka ng dinikitan, Amy. Tuloy. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Di ba sinungaling?
ubod po ng kasinungalingan. Basta pamilyang Duterte. Simulan mo kay Digong, Sara, mga sinungaling. Diba? Tapos yung madides, palakpakan din. Yehey! Tapos, ngayon, nag-endorso. O, sino uto-uto? Sige, sino uto-uto? Ang mga DDS. KO. Tuloy natin. Nang matanong naman ang palasyo tungkol sa umunoy pag-endorso ni VP Sara sa ilang kandidato ng alyansa, ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about. pero ang campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco tila hindi ito ininda. Welcome nga raw ang mga ganitong pag-endorso dahil sa eleksyon, anumang suporta ay malaking bagay. Tamo? Hindi apektado yung administrasyon. Kasi parang langaw lang kayo eh. Langaw na dumikit. 'Di ba? Tapos biglang lumipad na wala. Kaya pasalamat nga yung administrasyon na may langaw na nawala eh. 2 langaw na wala. KO. Ay, hindi namatay ah. Ibig sabihin, umalis. KO. Langaw. Sige, tuloy! Tuloy! Katunayan, nakuha ng ilang taga-alyansa ang suporta ni One Cebu Party Head Governor Gwen Garcia. Sa campaign rally nitong weekend sa Cebu, inendorso ni Garcia sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino, Benher Abanos at Abby Binay. Wala sina Senator Amy Marcos, Tito Lapid at Erwin Tulfo. Sino yung wala? Sino yung wala? Sino yung wala? Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino, Benher Abanos at Abby Binay. Wala sina Senator Amy Marcos, Tito Lapid at Erwin Tulfo. Amy Marcos, Lito Lapid, Erwin Tulfo. Kasi ito si Lito Lapid, di umano, ito kasi yung anak niya, siya daw, anak niya, di umano, yung nagpatakas doon sa mga dyan sa Pugo. Yung mga nagtatrabaho sa Pugo ng mga ibang lahi. Diba? So, alanganin na tayo kay Lito Lapid, mga pre. Hindi ko alam sa inyo, ha. Nasa sa inyo pa rin desisyon. Pero kung ako, alanganin po ako kay Lito Lapid. Si Erwin Tulfo naman, DDS to eh. Kung pipili, may Tulfo na sa Senado, tama na yung Tulfo. May Tulfo na sa Senado. Diba? Ang problema kasi kay Erwin Tulfo, DDS. Si na lang. Si Espiritu, mas maganda pa yun. Mas okay pa yun. Si Luke Espiritu. Pagkumparahin yung si Erwin Tulfo at Luke Espiritu, pwede na, si Luke Espiritu. Pwede na. Medyo kahit pa paano, pwede na. Kumpara kay Erwin. Kasi DDS to eh. Mahirap ang pagkatiwalaan ang mga taong DDS. Hindi nga bumoto yan sa impeachment. Laban dito kay Sara Duterte. Diba? Tuloy natin. Ayon kay Governor Garcia, nakabatay sa ideolohiya at prinsipyo ng kanilang partido ang pagsuporta nila sa kandidato. Ang pinili raw nila ay yung may malasakit sa Cebu, pero may patama siya sa mga nasa pamahalaan. Ambot lang karon ni noon sa kauluhan. Itong mga dagko dito, sige away-away. Pag-away lang mo dihag inyo. Ay, miga pila diri. Walang pinangalanan ang gobernadora pero giit niya, walang mabuting naidulot sa bansa ang pag-aaway ng mga nasa itaas. Tama naman. Pero ang tanong kasi dito, sino yung nanggulo? Sino yung nanggulo? Di ba mga Duterte yung nauna? Alam nga namang magpasuntok ka lang ng magpasuntok. Didepensa ka. Normal yun. Diba? Kayo, papayag ba kayo? Upakan lang kayo ng upakan, di kayo didepensa. Open lang kayo. Payag ba kayo? Hindi. Didepensa. Kaya tingnan po ninyo sino yung nauna.
Sino yung naunang umatake? Ito ba ito? Gamitin. Amoy pagpili sa inyong impyerno kay dinhi sa Sugbo langit ang among gitinguha. Ayaw tugti ang mga kampon sa kangit-ngit. Kampon sa kangit-ngit. Ang ibig sabihin nun, kampo ng kadiliman. O, di ba si Amy nasa itim na ngayon? O, di ba si Sarah ganun din, itim. O, di kampo ng kadiliman, di ba? KO. Ay, nako. Anak ng dilim, tuloy. KO. Kampo ng dilim. Oy, magbuak-buak na usab kanato. Nilinaw naman ni Garcia na nirerespeto niya si Pangulong Bongbong Marcos at kailanman daw hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte lalo't malaki raw ang utang na loob niya sa dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Yun. Diba? Maliwanag. Sino ba yung anak ng dilim? Amy Marcos. KO. Ano pa? Oh, nakaitim din si Sari. Anak ng dilim tuloy. Sorry. Yung kampo ng kadiliman. Oh. Oh, alam na. Alam na kung sino, ha? Oh. Camille Villar, bumaliktad. Si Amy Marcos, ganun din. Inendorso ni Sara. Pero si Sara nagsinungaling sa mga Pilipino kasi sabi ni Sara, never na siyang mag-i-endorso. Kasi baka maloko na naman siya. O ma-scam. Pero, nag-endorso ngayon. Sinungaling. Si Vice President Sara Duterte. Diba? Ang pangit talaga na nagkaroon tayo ng Vice Presidenting hindi mapapagkatiwalaan. Diba? Addict sa pera. Addict sa budget. Yung security pa lang niya, oh. Yung budget doon, 500 million pesos. Kulang kalahating bilyon. Sana all. Mukhang pera. KO. Anyway, mga pre, lang po muna yung ating video ngayon. Ayan na, syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Syempre, mga pre, meron din po tayong Timbirador. Ayan na, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan na, syempre, salamat po sa mga bago nating subscribers dyan. So ayan mga pre, kita-kits po tayo sa susunod na video.